Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Japan simula bukas hanggang sa ika-29 ng Mayo. Ayon sa Department of Foreign Affairs of DFA, napakahalaga ng biyaheng ito dahil ito ay pagkakataon para makapag-usap ang Pangulo at ang Japanese Prime Minister Sanai Takaichi hinggil sa kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization at emerging and future-oriented centers. Inaasahan din na tatalakayin ang regional at global issues na nakakaapekto sa dalawang bansa. Bukod sa Prime Minister, makakaharap din ng Pangulo at ni First Lady Lisa Marcos ang Emperor at Empress ng Japan sa Imperial Palace. But siguradong mapapag-usapan ang security, ang maritime, and energy cooperation. Yun po ang priorities po ng ating Pangulo. We would like to see further deepening of our operational cooperation. So kasama na nga dito ang sharing of information, coordination ng ating defense agencies, kasama din naman talaga ang transfer ng defense equipment, and of course, yung patuloy na suporta mula sa Japan para sa modernization initiatives ng ating Armed Forces of the Philippines. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 340,000 ang mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan.